Attorney Poe for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi ng witness, mga papasukan nila lagi ganun yan. At kung pakikinggan mo si Redon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba? Feeling wagi. Lalo na agad siya. Minsan, paano kung sadya niya lang yun? Di ba? Ginagawa niya na lang yun as mannerism. Itong defense ay nag-response ng tama o medyo parang natakot talaga at nakulangan kayo doon sa kanyang mga questioning dito sa witness? Parang sinabi ng mga tao, mga loko pala to eh. Yun ang inahabol nila kay Mary Grace Piatos na nabigyan di umano ng confidential fund. Tapos malalaman para sa pagkain, para sa gamot. So, eto na nga mga insan, reaction insan po muling nagbabalik at pag-usapan natin ngayon mga insan, yung bida-bidang pagdinig dyan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At ayon nga kay Attorney Mike Operario, binatikos niya yung magulong media briefing dyan ng mga prosecution dahil pagkatapos kasi ng hearing, meron silang ginagawang yung pa-media briefing, pa-press conference, may mga ganyan-ganyan pa sila, mga insan. Basta may mga pakana silang ganyan mga insan, press briefing, press conference, hindi ko maintindihan kung para saan yan. Diba? Para ba ipagmalaki, natalo sila, na wala silang pero hindi mga insan, si Redon, lagi niya sinasabi na, talagang guilty si VP Sara dito, pinalampaso natin sila, eto ang katotohanan, puro ganun sila di ba? Puro, eto na yung katotohanan, yung kaumbayan, puro ganyan lagi nila sinasabi mga insan, kahit palpak yung kanilang testigo, huling-huli na nagsisinungaling, puro mahihilig sa chismis, di ba? Sa bagay, yung kaso na sinimulan sa chismis, talagang magtatapos sa chismis. Diba? Pati testigo nila, chismis din ang mapagkukunan. Puro chismis nga yung pinagagawa diba? Mga insan, ito talaga, sabi ko nga sa inyo, pag ilang ulit ko na ito sasabihin sa inyo, ito yung shooting na lang talaga doon sa mga tagal na nilang script na pinagagawa. So mga insan, bago tayo magpatuloy huwag niyo mo sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Libre lang mag-subscribe mga insan, huwag kayong matakot. I-share niyo na rin yung mga video natin para mas marami pang mga katulad natin, mga DDS at mga Duterte supporters ang makapanood nito, di ba? Inisin nating mabuti ay ang mga ululista na yan, dilawan pinklawan na yan, magsama-sama tayo at magtulungan. Kawawa na sila, umiiyak na sila mga insan dahil konti na nga lang sila, yung pinanigan pa nila puro kasinungalingan pa at diyan nalantad lalo. Tingnan nyo ngayon, dige, magdusa kayo. Ayaw nyong batigusin yung katiwalaan sa flood control, ayan, magdusa kayo sa baha ngayon. Pare-parehas natin pagdusahan. Ang titigas ng ulo nyo. So ito mga insan, panoorin na natin itong pagbibida-bida ng prosecution na to. Attorney Mike, pasok! Hats off kay Attorney Poe for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi ng witness, mga papasukan nila lagi ganun yan. At kung pakikinggan mo si Redon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba? Feeling wagi. Lalo na agad siya. Sasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Ridwan, I think this will be called out by Senator Cheese. Attorney, yung sa naman, yung hindi lang abogado yung mga may ingay ngayon lalong-lalo na yung mga congressman. So parang after ng hearing, lagi silang may pa-press con. Ano na bang masasabi nyo dito? Tama ba itong ginagawa nila o tama sila ba yung trial dahil sa ginagawa nitong mga to? O parang parehas din ba to ng regular na trial na hindi mo pwedeng ikwento o hindi mo pwedeng ipagsabi yung merits ng kaso? Tama po ba, Attorney? Paki-explain niya po. Excuse me po. Nakikita mo dito the difference between the press conference ng depensa at saka ng
ng prosecution. Ang depensa, laging si Attorney Poe lang ang nagsasalita. And very limited yung kanyang Ano sila eh, sinasabi. parang Minsan nakasegregate not just talaga eh. yung mga Sino yung ang pinag-usapan, yung mga legal arguments sa kanyang Kaya mga parang pahayag. ang linis nung ano. Focus lang siya like a summary of what actually happened. Pero as to the nature of the presentation, ano sa tingin niya yung opinion nila sa mga ito, iniwasan niya yun because that is how it should be. So hats off kay Attorney Poe for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi no, Itatanong nila. Okay. pakusugan Iskrim nila na kasi. ng sariling interpretation. Oo. At kung pakikinggan mo si Redon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba? Hindi na nga eh. Manalo na agad siya doon sa kanyang pinagsasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Redon, I think this will be Attorney Tabla pulled Talo. out by Senator Cheese. I think yung kampo nila ang sinasabi tungkol dito. Kasi nga, after the hearing, yung press conference nila goes beyond no? Doon sa kung anong nangyari doon sa proceedings. Galing talaga nito. May mga patutsada, pati yung mga senadora, pati yung mga defense Idol counsel. talaga po, idol. You know, the usual na style nila dyan sa Kongreso, na may pagka medyo, alam mo na, medyo maere, medyo may kayabangan ang dating sa mga mamamayan. That's typical of them. Hindi na tayo nasusurpresa sa gano'n. But that should not be the case if this is really a true impeachment case. Pero attorney, linawin natin hindi lang po yung private prosecutor, kasama ho dito yung mga congressman na prosecutor. Most especially them, kasi si Rido ang parang spokesperson nila ngayon, Dati si yung Kabataan Party List, si Renico. yung natutulog doon sa Senado habang nag-hearing. So, siya dati ang madalas nagsasalita, and then ngayon si Ridon ay yung nagsasalita. Ang problema dyan, may designated spokesperson na sila. Yung mga abogado, may sarili pa. May mga post-post pa sila at nagpo-commentary din sila. So, kaya parang parang disorganized yung prosecution and so far as media coverage, social media coverage is concerned. Pagdating sa depensa, kita mo very disciplined sila kasi panay si Attorney Poe lang ang nagsasalita. So walang masyadong confusion. Dito sa prosecution, medyo magulo ang nila dito. Mukhang hindi sila nag-uusap-usap kung sino talaga. Parang lahat gusto maging bida ba? Pero tama kayo, attorney, itong defense napaka-professional. At itong prosecution mukhang magulo. At ito, medyo itatanong ko lang ko sa inyo kahit medyo kakilala nyo po, Okay lang po ba yung mga ganong asal ni Attorney Kapunan? Yung mga pagbibiro niya, pati yung pagdidemand niya na mag-recess, sa kanya nang gagaling ang pagdidemand eh. Tama po ba ito? Well, with due respect kay Attorney Kapunan, I think that is uncalled for yung mga ginagawa nila yan sa Senado. But I understand kung bakit nyo ito ginagawa, lalo nang nagharap sila ni Attorney Ferrer. Kasi ako mismo, when I was a young lawyer, yung mga matatandang abogado, ganyan ang habit, They have this tendency to look down on younger lawyers. At talagang didikdikin kanila. Until I learned the technique how to deal with difficult lawyers like this, yung mga mas matatandang mga abogado. So I understand where Attorney Kapunan is heading. Nakita niya yan kasi I think she did that because she saw that Attorney Ferrer, I'm just giving my fair commentary. I like the way Attorney Ferrer held her ground against Attorney Kapunan. However, nakita ko dito, napansin ni Attorney Kapunan na si Attorney Ferrer is medyo fidgety. Alam mo yun, yung tap siya ng ballpen, tinatap niya yung table, at minsan ninenervyos eh. So, the experience of Attorney Kapunan, ang ginawa niya, inagitate niya si Attorney Ferrer. Paano kung hindi pala ganun yun mga insan? Paano kung sadya niya lang yun? Diba ginagawa niya na lang yun as mannerism o bait? Kasi ba nga, ang bait niya doon sa kalaban niya na, sige, i-ano mo ako, magpapakita ako sa iyo ng gesture na kalang kinakabahan ako o alanganin ako pero tatalunin kita o tatapusin kita sa mga ganito. Teka lang mga insan.
Kasi maraming posibilidad na na ganun yung ginagawa eh. Kasi kung kinakabahan man dahil siyempre malaking tao yung dinidepensahan nila. 'Di ba? Kaya ginagawa yung ganun pampalis ng kaba. Pero hindi naman nangangahulugan doon, ilang beses natin nakita na nagpatinag dito kay Atty. Kapunan. 'Di ba? Bagkus ano pa nga mas lalo pang binabaon niya si Kapunan at hindi niya kinaya, nagpatawa na lang 'di ba? Napanood niyo ba yung mga insan? Nadali natin mga insan. Hoping that by agitating si Atty. Ferrer, she will make more mistakes, no? Kasi hindi nga medyo nagkamali. na-apektuhan si Atty. Ferrer kasi makikita mo, even yung kanyang mga questioning, nagpapaulit-ulit siya ng ibang words, ano? So na-apektuhan siya Ganun pala yan. ng pangiinis ni Atty. Kapunan. But this is where the Distraction, experience comes in. man. Si Atty. Pag Kapunan hindi is kaya, using her i-distract mo lang, experience against a younger lawyer. But is that really how you should conduct yourself? Well, that's their technique, you know. Tawag dyan, mga trial technique. Pero you should be able to respond to it properly pag ganito yung treatment ng opposing counsel mo. Attorney, yung mga ganito, parang it's safe to say na she's trying to intimidate yung defense, di ba? Parang, no? Masasabi po ba natin na itong defense ay nag-response ng tama o medyo parang natakot talaga at nakulangan kayo doon sa kanyang mga questioning dito sa witness? Hindi naman po siya natakot. I think she was rattled more than natakot. Mapapansin mo yan kasi nga doon sa naging behavior niya after when Atty. Kapunan started arguing with her at sabihan pa na she's tempted to spank her, di mga ganun, di ba? So, medyo lang siya, naratal lang siya. Yeah, tama. Siguro hindi siya sanay pa doon sa mga ganung klase. But in terms of the substance ng kanyang questioning, it was all there. She got it all in. Naipasok niya lahat yung gusto niya. Kaya lang, ang kung makukulangan man ako dito, siguro only in so far as presentation is concerned. Kasi you must remember that this is a nationally televised and watch sa social media. Daming nakakapanood. So everything, alam mo, pag nasa social media ka, pag nasa TV ka, everything is expanded, mas malaki ang tingin ng mga tao. Everything is being seen through a microscope, kumbaga, mas malinaw para sa mga tao. And therefore, everything is exaggerated. Yung itsura mo, yung weight, your gestures, your words, everything is exaggerated. So, you've got to keep your nerves in check kapag mga ganitong mga kaso. Don't let the emotions get the better of you, because yung mga seasoned lawyers kagaya ni Atty. Kapunan will know exactly how to play you kapag nakita niyang naapektuhan ka, and that's exactly what she did. Tama. Attorney, kapansin-pansin kasi ngayon sa social media, nung unang bugso niyang impeachment, grabe yung mga nanonood, grabe yung interest yung mga tao. Ngayon wala na ba sa masyado? impeachment. Pero pansin natin ngayon, parang yung pang 14 pang 15, medyo parang ayaw ng panoorin ng tao kasi nakikita natin sa mga live, lalo dito sa SMNI, minsan na 12,000, pero dati pumapalo ng 100,000. Ngayon, ano pong sa palagay nyo, dahil ba sa politika nakikita ng mga Pilipino? Kaya alam na kasi ng tao na wala silang makukuha na. Maraming factor yan. I think the prosecution strategy number 1, ito yung nag-fail sila dito. Because when they started with Article 4, ito yung pinakamahina nilang article. At tingin ko, dahil uneventful yung Article 4 sa umpisa pa lang, alam mo nang puro kalokohan yung pinagsasasabi ng mga testigo. Kaya lang inuna nila yung Article 4 kasi dyan lang sila may ready witnesses, kasi NBI lang tatawagin mo dyan diba? So andyan na sila, so the NBI will say anything, but the people na pinapanood nila ito, naisip ko pinaglululoko tayo ng mga ito. Tama po kayo. Inoobserbahan ko more than the legal arguments dito. I was always watching the viewership. As a matter of fact, noong last hearing, mga around 3 to 4 p.m., tinignan ko yung nanonood. Nasa 6,000 na lang yung nanonood ng impeachment. Sabi ko, pag ganito ang viewership, the prosecution has already lost.
talo na agad ang prosecution dito because the people are losing interest. Mangyayari lang yung gusto ng administrasyon o ng prosecution tungkol dito sa impeachment nito na masirahat si Sara Duterte if people are watching. But they are not. Hindi nanonood yung mga taong bayan. As a matter of fact, pag naggagawa ako ng mga observations ko, ng vlog ko after the hearing, marami doon nagsasabi hindi na sila nanonood ng impeachment, nag-aabang na lang sila ng mga summary ko at ng mga iba pang mga vlog tungkol doon sa impeachment. Mas madali para maintindihan. Ako na makakita, 6 na oras, di ba? Tapos puro gano'n lang ang presentation. Naantukin ka talaga. Ako nga inaantok eh. Hindi ko mapagtsagaan eh. Naantok na. Sino ba namang magkaka-interest na panoorin kung alam mo naman na puro pambibintang na lang at puro kasinungalingan lang yung mapapanood mo, 'di ba? Ay, lalo na nga doon yan huminto, kumonti talaga minsan yung nalaman na yung sa confidential fund pala eh ginamit sa pambili ng gamot at sa pagkain. Oh. So, parang sinabi ng mga tayo, mga loko pala to eh. Yun ang hinahabol nila kay Mary Grace Piatos na nabigyan di umano ng confidential fund. Tapos malalaman eh para sa pagkain, para sa gamot dun sa pupuntahan nilang lugar. Di ba? Siyempre, yung mga lugar na pupuntahan nila, hindi sigurado kung ligtas sila. So, magkakaroon silang intelligence gathering. Pag ano sila dun, safe ba tayo dyan? May threat ba tayo dyan? Mga gano'n. Alam naman natin na talagang bago pa nagkaroon ng sinasabi na banta di umano si VP Sara Duterte sa kay Bongbong Marcos, kay Lisa at saka kay Romualdez. Eh, may una ng threat kay VP Sara, di ba? May ano nga yun sa leeg, may sugat nga yun noon. Di ba? At pinag-iingat siya. O kaya meron siyang conditional na ano, na kung sakaling mawala ako, may kinausap na rin naman ako, sila gagantihan. May gano'n naman talaga eh. Ipagkakatiwala mo yung buhay mo, i-ano mo, sabihin mo. Kasi unang-una, wala ka naman ibang kaaway, wala ka ibang kagalit. Di ba? O sasabihin mo, ito si ganito lang may ano sa akin, sila lang naman naiinis eh. Mga ganun mga insan. O kung nangyari yun, di kita mo, ano na ngayon, medyo ano yung threat kay VP Sara Duterte. Kasi takot din sila. O, mamaya magkakatotoo din yun. Di ba? Mangyari sa kanila. So, yun talaga mga insan. Kahit sino mawawala ng interest kung paulit-ulit lang na gano'n. Kung ako nga dito, tigil na nila yung impeachment trial na yan. Kasi nagsasayang lang talaga sila ng pera ng taong bayan. Mag-focus na sila sa trabaho. Gumawa na sila ng mga batas o kaya imbestigahan na nila yung sa flood control kasi mas malaki yun mga insan. Trilyon ang usapan doon. Yung hinahabol nila kay VP Sara Duterte, ano yan? 125 million. Tapos yung threat na sinasabi nila, hindi rin naman nila napatunayan. Di ba? Asan yung assassin na sinasabing kinontrata? Eh sila lang naman nagsabi na assassin yung kinausap. Di ba? Pwede namang sabihin niya sa best friend niya mo, pagka may nangyari sa akin ang sisihin nyo si ganito, si ganyan, kasi sila wala silang patunay mga insan na assassin talaga yun. At saka hindi naman direktang sinabi na anuin natin sila, ganun na, wala namang ganun. Conditional nga sinabi niya, pag nawala ako, may ano sa akin, ganun nga mga insan. Ako, hindi na natin paulit-ulit pang sabihin yan lang kasi kahit anong gawing paliwanag mo sa mga taong mga sabi nga ng isang vlogger mga langaw na nga daw di ba? Kahit anong ipaintindi mo na hindi masarap ang pae, doon pa rin talaga sila sa pae nakapit. So, ito magagawa dyan mga langaw nga yung mga supporters ng mga ululista dilawang pinklawan na yan So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. I-share nyo na rin natin video para mas marami pang makapanood ng mga DDS. Maraming salamat po. Ingat po kayo.